Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 21, 2025, Biyernes ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagnanilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Sa simula'y iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayoy magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit, upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang wag silang magkaunawaan. At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa ating pong unang pagbasa ay ang kwento naman ng tanyag na kwento tungkol sa Tore ni Babel. Ito ay nangyari noong panahong ang mga tao po ay nagkakaisa sa iisang wika at pananalita. Pero dito nga po ay napasok ang kanilang isip na gumawa ng isang mataas na hakbang patungo sa langit para maabutan nila ang Diyos. Kaya nagpasya sila na gumawa ng isang tore sa pundasyon ng Sihar o ng Sinar. Itong isang toreng ito na maabutan nila ang langit. At ito ay hindi kinalugdan ng Diyos, dahil yung kanila pong hangarin na marating o maabot ang langit o kaya naman ay mapantayan ang Diyos. At ito yung hindi ikinatuwa ng Diyos sa kanila. Kaya ang kwento ng Tore ni Babel ay pahayag kung paanong kumalat ang mga tao sa bawat mundo dahil sa hindi pagkakaintindi ng tao sa kanilang pananalita at wika. Sa una, parang napakaganda sana na iisa lang yung wika at nagkakaintindihan. Pero pag pinaglilayan pa natin, dahil nga yung direksyon nila ay hindi nagiging kaaya-aya, parang gusto nilang pantayan ng Diyos. Gusto nilang puntahan ang Diyos sa sarili nilang kakayahan. Kaya ito yung ginawa ng Diyos na para magkaroon ng may magsasalungat na talaga namang kailangan din. Parang sa una, mas maganda sana na iisa lang tayo, pero sa isang banda hindi rin mainam na walang nagtatama, parang walang check and balance. Kaya nagkaroon ng pagkakaiba-iba ng wika. Sa umpisa, ang layunin ay para hindi sila magkaintindihan. Pero pag pinagnilayan pa natin, ito rin naman nagdala para mangyari din na ang lahat ay magkabukod-bukod ayon sa kanilang pagkaunawa, pero pagdating ng araw ay magkakaroon din ng pagkakataon na sila ay muling magkakaisa.
Kaya nga kung sa unang bahagi ay ginulo ng Diyos ang kanilang mga wika para guluhin din yung kanilang plano na pantayan ng Diyos. Pero ang Diyos pa rin naman ang gumawa at gagawa ng paraan para sila po ay mapagsama-samang muli sa pamamagitan ni Jesus na siyang magliligtas naman sa atin. So yung gawa ng tao, nagkawatak-watak sila, pero ang gawain ng Diyos ay pag-isahin sila. Kaya nga, iba't iba man ang lahi, iba't iba man ang wika, iba't iba man ang kultura, pero lahat ay pag-iisahin ng Diyos. Lahat ay hahangarin at tinahangad ng Diyos na mailigtas niya. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.